Kayo na at sumamba, magpasalamat sa ating Panginoon. Tayo na kumanta, sumayaw sa saliw ng tugtugan, kay inang pagmasdarang nagkakaisa at sama-sama magkakapatid. Tayo na sumamba, kumanta, tayo na sumamba, sumayaw kay Jesus. Kayo na at sumamba, magpasalamat sa ating Panginoon. Tayo na kumanta, sumayaw sa saliw ng tugtugan, kay inang pagmasdarang nagkakaisa at sama-sama magkakapatid. Kay Jesus ang iyong problema, magdasal, maghintay, magtiwala sa oras ng pangangailangan. Si Jesus ang katugunan, si Jesus ang ating Panginoon, kailanman di kanya iiwan. Si Jesus ang ating Panginoon, kasama sa lahat ng oras. Papuri at pasasalamat tanging sa'yo, alay. Tanging sa'yo, alay. Si Jesus ang ating Panginoon, kailanman di kanya iiwan. Si Jesus ang ating Panginoon, kasama sa lahat ng oras. Si Jesus ang ating Panginoon, kailanman di kanya iiwan. Si Jesus ang ating Panginoon, kasama sa lahat ng oras. Papuri at pasasalamat tanging sa'yo, alay. Tanging sa'yo, alay. Pinagpalang buhay ang kaloob ng Diyos sa lahat ng tao. May takot sa Kanya. Pinagpalang buhay ang kaloob ng Diyos sa lahat ng tao. Nagtitiwala. Good evening, brothers and sisters. Once again, welcome sa ating midweek Bible study. At patuloy tayo magpuri at magpasalamat sa ating Panginoong Diyos sa dakilang katapatan ng ating Panginoong Diyos na tayo ay patuloy na nakapapakinig ng mga magandang balita mula sa ating Panginoong Diyos. Pero bago ang lahat, tayo muna po yung manalangin, mga kapatid. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Purihin ka, kataas-taasang Diyos Ama sa langit. Kami nagpupurit, nagpapasalamat sa gabing ito sa panibagong pagkakataon na naman na pinagkaloob mo sa amin upang makarinig mula sa iyo. Ama, muli narito po kami. Buksan niyo po ang aming puso't kaisipan upang malinaw naming marinig ang iyong magandang balita. Padala niyo po ang iyong banal na Espiritu to guide us, to give us the understanding that we need. And Father God, we lift up to you ang aming kapatid na gagamitin mo sa pagpapahayag ng iyong magandang balita. Lord, anoint her, Father God. Give her your double portion of your anointing, Father God. Again, may your name be glorified tonight, Father God. And we bring back to you all the praises, all the glory,
and honor. In Jesus' name we pray. Amen. Purihin ang ating Panginoong Diyos at bago po tayo magpatuloy, samahan niyo kung tunghayan natin. Ito'y medyo kakaiba ngayon. Ang mga bagong awitin na pinagkaloob ng ating Panginoon sa taong ito. Panoorin po natin. Problema, darating ang magandang umaga. Subukin mo panahon, tayo makakaahon. Sa pagsubok ay kasama ka. Dumaan man ang maraming problema, darating ang magandang umaga. Subukin man ang panahon, tayo makakaahon. Sa pagsubok ay kasama ka. Tumawag ka lang sa Kanya, ika'y naririnig niya. Tutulungan at aakapin pa. Kristo, napakabuti mo. Sa bawat oras, ako'y niligtas mo sa dilim nitong mundo. Kristo, napakabuti mo. Sa bawat oras, ako'y niligtas mo sa dilim nitong mundo. Pangako mo'y hihintayin, daan mo'y tatahakin. Bawat hakbang kasama ka, sa pag-iyak sandalan ka. Ikaw lang ang nag-iisa, Panginoon aming Ama. Kapit ka lang, kapit ka lang, magtiwala ka lang sa Kanya. wala lang, Manalig ka lang, manalig ka. tutulungan ka niya. Tutulungan ka niya. Landas mo'y niliwanag, basta't Panginoon kasama ka. Tumawag ka lang sa Kanya, ika'y naririnig niya. Tutulungan at aakapin pa. Kristo, napakabuti mo. Sa bawat oras, ako'y niligtas mo sa dilim nitong mundo.
makita, Jesus. May pangamba, pero di aayaw. May pag-abag, pero di susuko. Pagkat alam kong nariyan ka, pag-alala'y nawawala. O Panginoong Jesus, dakila ka. May pangamba, pero di aayaw. May pag-abag, pero di susuko. Pagkat alam kong nariyan ka, pag-alala'y nawawala. O Panginoong Jesus, dakila ka. Dakila ka, O Jesus, sambahin ang pangalan mo. Kabutihay ihahayag sa buong mundo. Wala nang hahanapin pa, tanging sa'yo lamang umaasa. O Jesus, sambahin ka. Dakila ka, O Jesus, sambahin ang pangalan mo. Kabutihay ihahayag sa buong mundo. Wala nang hahanapin pa, tanging sa'yo lamang umaasa. O Jesus, sambahin ka. Dakila ka, O Jesus, sambahin ang pangalan mo. Kabutihay ihahayag sa buong mundo. Wala nang hahanapin pa, tanging sa'yo lamang umaasa. O Jesus, sambahin ka. Wala nang hahanapin pa, tanging sa'yo lamang umaasa. O Jesus, sambahin ka. O Jesus, sambahin ka. O Jesus, sambahin ka.
dahilan, kay dami ng hinahanap. Nagtataka kung anong kulang at nag-aalinlangan nang ako'y iyong matagpuan, natantong ikaw ang kailangan. Tanging sagot sa aking katanungan, mula nang ika'y matanggap, ako'y ay nagba. Dati kong sarili ay hindi ko nakilala. Ganun pala, Jesus, iba kang talaga. Tanging sa'yo lamang aasa. Matagal din mata ko ay sadyang nakapiring, para bang naduduwag humarap sa iyong piling. Lahat ng mayroon ako'y aking inangkin. Di ko inakalang sa'yo pala lahat galing. Mula nang ika'y matanggap, ako ay nag-iba. Dati kong sarili ay hindi ko nakilala. Ganun pala, Jesus, iba kang talaga. Tanging sa'yo lamang aasa. Mula nang ika'y matanggap, ako ay nag-iba. Dati kong sarili ay hindi ko nakilala. Ganun pala, Jesus, iba kang talaga. Tanging sa'yo lamang aasa. Tanging sa'yo lamang aasa. Tanging sa'yo lamang aasa.
ang pag-ibig mo. Jesus ang pag-ibig mo. Jesus ang pag-ibig mo. Jesus ang pag-ibig, pag-ibig mo. Because you guide me, and in the night my conscience warns me. You, Lord, are all I have, and you give me all I need. My future is in your hands. Because you guide me, and in the night my conscience warns me. You, Lord, are all I have, and you give me all I need. My future is in your hands. You will show me the path that leads to life. Your presence fills me with joy and brings me pleasure forever. I'm always aware of your presence, my Lord. You are near, and nothing can shake me. I praise you, Lord. I praise you, Lord. My protector, and my provider, All the good things I have come from you. How wonderful are your gifts to me. How good they are. You will show me the path that leads to life. Your presence
so I'm thankful and glad, and I feel completely Praise the Lord. Glory to God. Salamat, Lord, sa mga bagong awitin na pinagkaloob mo sa aming mga kapatid. Sa 5 awitin na ito, hindi lang, pero actually, hindi lang 5 yan. Marami pa po. So for tonight, 5 pa lang po ang ating napakinggan at marami pang pagkakataon na mapapakinggan pa natin yung ibang mga awitin. All glory and honor belongs to the Lord. And tonight, of course, hindi natin makakalimutan, every day, meron nagse-celebrate ng kanilang mga kaarawan. And for tonight, June 29, 2022, happy birthday, Sister Christine Pinson, Sister Angie Sosormango, Brother Michael Cecilio, Sister Cora Labong, Brother Gap Pugay, Brother Peter Nuwas. Purihin ang ating Panginoong Diyos. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday! May the good Lord bless you, may the Lord's light shine upon you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday and enjoy your day. Purihin ang ating Panginoon. At ngayon po, ihanda na po natin ang ating mga sarili. Tawagin na po natin ang ating mga kasama sa bahay upang sabay-sabay tayong magpuri sa ating dakilang Diyos. Alam naman natin that singing to the Lord is the offering that gives praise unto Him. Magpuri, at yan ang pagkakatawag sa atin. Tawagin na po natin ang ating mga kapatid, ang ating comfy worship team. Ayan, good evening po mga kapatid at welcome po sa ating weekly Bible study. Tumayo na po tayo at samahan niyo po kaming sumamba at magpuri sa ating Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Napakabuti ng ating Panginoon at binigyan na naman tayo ng pagkakataon upang makapag-aral, makapagpuri at makapagpasalamat sa lahat ng ginawa ng ating Panginoon sa atin. Hallelujah, hallelujah. Pag-ibig mo, Yahweh, ay di nagmamaliw. Sa tuwi-tuwina'y aking aawitin. Katapatan mo ay walang hanggan. Pag-ibig mo ay walang katapusan. Sintatag ng langit ang iyong katapatan. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Katandaan natin, anuman ang dumating sa ating buhay, ang lahat ng ito ay makakayanan natin sapagkat si Kristo ang magbibigay ng lakas sa atin. Awitin natin ito mga kapatid. Hallelujah. Ang lahat ng ito ay magagawa ko dahil sa lakas sa kaloob ni Kristo. Ang lahat ng ito magagawa ko dahil sa lakas ng kaloob sa akin ni Kristo. Ang lahat ng ito magagawa ko dahil sa lakas ng kaloob sa akin ni Kristo. Ang lahat ng ito magagawa ko
bagong buhay namin taglay ngayon. Maraming salamat, Panginoon. Hallelujah. Thank you, Jesus. We aawit sa'yo, O Panginoon. May gandang pagmasdan ang mga ginawa mo. Sala ko'y pinatawad mo. Minahal mo ako ng lubos. Hallelujah. Ako'y aawit sa'yo, O Panginoon, O Panginoon. Kay gandang pagmasdan ang mga ginawa mo. Sala ko'y pinatawad mo. Minahal mo ako ng lubos. O Panginoon, salamat sa iyong pagliligtas. Salamat sa buhay ko't lakas. Dahil sa pag-ibig mo, ito'y aking nakamtan. Salamat sa iyo. Ako'y aawit sa'yo. Ako'y aawit sa'yo, O Panginoon, O Panginoon. Kay gandang pagmasdan ang mga ginawa mo. Hallelujah. Sala ko'y pinatawad mo. Minahal mo ako ng lubos. Hallelujah. O Panginoon, salamat sa iyong pagliligtas. Salamat sa buhay ko't lakas. Dahil sa pag-ibig mo, ito'y aking nakamtan. O Panginoon, O Panginoon, salamat sa iyong pagliligtas. Salamat sa buhay ko't lakas. Dahil sa pag-ibig mo, ito'y aking nakamtan. Salamat sa iyo. Kay buti mo sa buhay ko, Panginoon.
ang handog ko sa'yo. Kay buti mo, Panginoon, pasasalamat ang handog ko sa'yo. Kay buti mo, pasasalamat ang handog ko sa'yo. Kay buti mo, Panginoon, pasasalamat ang handog ko sa'yo. Pasasalamat ang handog ko sa'yo. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Praise you, Jesus. Salamat po, Panginoon. Thank you, Jesus. Hallelujah. Mga kapatid, sa pagpapatuloy ng ating pag-aaral about Portrait of Jesus, tonight, makakasama po natin ang ating kapatid na si Sister Nene Awang. Let's welcome her. Thank you, Lord. Praise you, Jesus. Una po sa lahat, ako po ay nagpupuri at nagpapasalamat kay Lord sa sandaling ito na napili po, nabigyan ng privilege na ma-share po ang isa sa mga portrait po ni Paul kay Jesus. Na marami pong nagsasabi na ito pong sa Hebrew, ito pong letter sa Hebrews ay sulat po ni San Pablo. So, ang kanya po ay, ang nakuha ko po ay yung author and finisher of our faith. Una po, magandang gabi po sa ating lahat at welcome po dito sa ating Bible study. Lalo na po dyan sa Isabela Prayer Group. No, nakakatuwa po sila kasi may bago pong umaten last Tuesday. Tapos sa Saturday, doon kay Sister Celia, yung kasama sila Sister Marikit, Sister Milet, at saka yung Rada. Magandang gabi po sa ating lahat at sana po magkita-kita tayo tuwing linggo. Praise the Lord. Natutuwa po ako kay Lord kasi ang una ko pong napiling portrait ay yung doon po sa Titus, yung The Redeemer. Pero habang nag-aaral po ako, hindi po ako makakuha ng insight. Tapos nung tinanong ko po si Pastor Simple kung anong nakuha niya, ang kanya daw din po ay Titus. Kaya sabi ko, sige, magpipray ako kay Lord kung ano ang ipapashare niya. Tuwan-tuwa po ako kasi habang inaaral ko po yung Hebrews na 12, 1 and 2, yung author, mahilig po ako magsulat, kaya aliw na aliw po ako, tuloy-tuloy po yung pagdaloy ng mga salita ng Diyos. Pero bago po ang lahat, gusto ko pong i-share muna sa iba-ibang version kasi yung author at saka finisher, may iba-iba po siya. Sa Tagalog po, sa Revised Tagalog Pinoy Version, sabi po dito, ituon natin ang ating paningin kay Jesus na siyang pinagmulan ng ating pananampalataya. Sa English po, God's Word, we must focus on Jesus, the source and goal of our faith. Sa isa pang version, sa Easy English Bible, as we run, sabi niya, we must always look towards Jesus. He is the one who trusted God completely. Our faith starts with Him, and He will help us to trust God
all the way to the end. Tapos sa ASB po, looking unto Jesus, the author and perfecter of our faith. Doon naman po sa Amplified, sabi doon, looking away. Tapos may naka-enclose po, from all that will distract. To Jesus, sabi niya, who is the leader and the source of our faith. Tapos may naka-enclose pa, giving the first incentive for our belief, is also its finisher, bringing it to maturity and perfection. So, habang binabasa ko po yung iba-ibang translation, nagiging malinaw na po sa akin. Tapos doon sa CJB, looking away to the initiator and completer of that trusting Yeshua. Tapos sa CEB, fix our eyes on Jesus, sabi niya, faith and pioneer and perfecter. Sabi niya, faith's pioneer and perfecter. Tapos sa Good News naman po, version, sabi, let us keep our eyes fixed on Jesus, on whom our faith depends from beginning to end. Tapos sa Darby po, looking steadfastly on Jesus, the leader and completer of faith. Sa CSB, keeping our eyes on Jesus, the pioneer and perfecter of our faith. So, iba-iba na po ang pagkagamit nila. Tapos ito yung TOJB, yung ito po yung parang Jewish Bible po. Fixing our gaze on Mekonem. Sabi niya, founder of our faith. Tapos sa net naman po, keeping our eyes fixed on Jesus, the pioneer and perfecter of our faith. Pero may isa po ko natuwa na Tagalog nito, no? Sabi niya, yung ang Biblia, pagmasdan natin si Jesus na siyang nagtatag at nagpasakdal ng ating pananampalataya. Tapos sa Message Bible naman po, keep your eyes on Jesus, who both began and finished the race we are in. Tapos sa LEB, fixing our eyes on Jesus, the originator and perfecter of faith. Tapos isang version na lang po sa NLT, keeping our eyes on Jesus, the champion who initiates and perfects our faith. So, nakakatuwa po, di ba? Na iba-iba ang kanilang pahayag base po sa kanilang pagkakilala kay Lord. Sabi ko nga, ba't kaya nasabi ni Pablo na author and finisher? Pero bago po yan, magtingin muna tayo ng mga word meaning. Yung author, syempre alam natin ang author ay source, he starts, the leader, the initiator, the pioneer. Depende po doon sa mga binigay ng mga iba-ibang version ng Bible. Faith depends from beginning to end, leader, founder, where it began, originator, and champion. So, pag sinabi mong author, it is a person who writes a book, who begins or creates something, the composer of a literary work. Mahilig po ako dyan, kaya natuwa talaga po ako. The maker of anything, creator, originator, scripter, sabi doon, scribe, wordsmith. Meron po palang wordsmith. Kung may blacksmith, meron ding wordsmith. Playwright. So, yung maalam natin, ito mga playwright, yung nagagawa ng mga, di ba, yung sa drama. Tinignan ko po yung Greek word niya, yung archegos. A-R-K-H-A-Y, A-R-C-H-E, tapos may yung E po may ganon, G-O-S, meaning author or captain or prince. So ano po ang significance dito? Alam niyo mga kapatid, talagang tumapo ako kasi di ba si Sampa, ito pong Hebrews na ito, kaya naisulat, alam natin ang personality ni Paul, na siya po ay, bihasa siya sa batas ng mga Hebreo, di ba, ng mga Hudyo. Tapos nakita niya po na yung tumawag sa kanya ay siya ding creator. Kasi siya mismo dito sa Hebrews, sinabi niya, Hebrews 1 and 3, sabi niya, long ago, God speaks in many different ways to our fathers. Sabi niya, through the prophets, in vision, dreams, and even, sabi niya, face to face, telling them little by little His plans. But now, sabi niya, in our days, He has spoken to us through His Son, whom He has given everything and through which He made the world. So, nakita ni Pablo na yung tumawag sa kanya on the road to Damascus is the same God, the Creator, at yung nagbigay din ng batas. Dahil tuloy ko po sabi niya, He made the world and everything there is. God's Son shine out with God's glory. Ito po, natalakay na yung the Lord of Glory. And all that God's Son is and does marks Him as God. Tingnan ninyo yun. So, na-discover po ng writer ng na siya mismo ang Diyos din. Sabi niya, He regulates the universe by His mighty power
By His command, He is the one who died to cleanse us and clear our record of all sins, and then sat down in highest honor beside the great God of heaven. Kaya tuwa po ako. Tapos, di ba, kaya pala sabi ko, gano'n na lang si Pablo sa kasig-gasig. Kasi sabi niya sa Philippians 3:7-11, meron din magtatalakay nito, na lahat, all those things I consider profit are now worthless, sabi niya, to the excellency of knowing who Christ is. And ngayon, dito sa Hebrew, sabi niya, He is the author and finisher of our faith. Kaya sabi niya, He put aside everything else, counting not worthy. Kaya sabi niya, and now He is only depending on Christ by faith, no? Alone. So, mga kapatid, ano bang ibig sabihin ng the author of our faith? Ano ba ang faith? Bakit napakahalaga ang faith? Pag tiningnan nyo ang Hebrews 11 po, ang tawag nga niyan, the hall of fame ng faith, ng mga tao dyan na nilagay na sa den of lions, pero nabuhay sila. Tapos yung sinunog, pero hindi naman patibok, hindi nangamoy. Tapos yung mga patay na buhay. At marami pa pong mga nangyari dyan pagka tiningnan natin, nanalo sila sa mga gyera. Faith, sabi po sa Living Bible, ito po gustong-gusto ko sa Living Bible version. Hebrews 11:1 sa Living Bible, what is faith? May question mark. It is the confident assurance that something we want is going to happen. It is the certainty that what we hope for is waiting for us even though we cannot see it up ahead. Tapos sa ibang, kasi maganda po pala talaga na nagre-refer ka sa ibang version. Sa God's Word, faith assures us of things we expect to convince us of the existence of things we can't see. Sa Amplified naman po, now faith is the assurance, title, deed, may nakalagay po yung naka-enclose na ganyan, confirmation of things hoped for. Tapos na enclose ulit, divinely guaranteed, and the evidence of things not seen, the conviction of their reality. Faith completed, sabi niya dito, comprehended. So as fact, what can't be experienced by the physical sense. So tayo po, di ba naniniwala tayo na mayroong Diyos, although hindi natin siya nakikita. Parang yung hangin, nakikita natin gumagalaw yung mga dahon, pero alam nating may hangin. So gano'n po. Pero isa pong natuwa akong meaning talaga, kaya ang mga tao gano'n na lang, kaya itong writer ng Hebrews gano'n na lang, sabi niya, i-fix mo ang iyong mata sa author and finisher of our faith. Doon sa ang Biblia version po ng faith, sabi doon, ngayon ang pananampalataya ay ang katiyakan sa mga bagay na inaasahan. Itong word po natuwa ako, ang paninindigan sa mga bagay na di nakikita. Bakit po ba napakahalaga ng pananampalataya? At ituon natin ang pananampalataya natin kay Jesus. Sino nga ho ba siya? Kasi, di ba, sabi sa 2 Corinthians 5:7, tayo ngayong mga anak ng Diyos, we don't live by sight, we live by faith. Na lahat ng mga gagawin natin, maliit, even the minutest decision in our lives, kinukonsulta natin kay Lord. Kasi sabi sa Hebrews 11:6, kung walang pananampalataya, hindi malulugot ang Diyos. At ay, ano pa ang dahilan? Kasi tandaan natin, itong pananampalataya ay pananampalataya po ng anak ng Diyos. Di ba si Jesus, sabi, pag binasa niyo po yung Hebrews 12 na yan, tapos tinuloy niyo, sabi, He did not give up the cross. But on the contrary, because of the joy that what He will be doing, many will be saved. Eh sabi nga doon sa further pa sa baba, hindi pa naman po tayo dumanak ng dugo sa mga pagdurusa natin. Pero siya, dinanas niya ang, sabi nga, ang 1,000 dusa at sakit sa krus ng Kalbaryo dahil sa atin. Hindi niya kasalanan, kundi dahil sa kasalanan natin. Kaya nasabi po ni Pablo sa Galatians 2:20, sabi niya, I am crucified with Christ. Nevertheless, I live. Yet not I, but Christ liveth in me. And the life which now I live in the flesh, I live by faith of the Son of God who loved me and gave Himself for me. Itong faith ay hindi natin faith, kundi faith of the Son of God na ibinigay ang buhay niya sa atin dahil mahal na mahal niya tayo, mga kapatid. Kaya alam nyo, sabi ko, oo nga, no? At pag sinabi kasing author, di ba may sinusulat? So, ang sabi nga na, nung binabasa ko nga ano ba itong, ang libro ay parang 3 bahagi, yung front, yung una, tapos yung gitna. So, sabi ko yung epilogue siya ginagawa na ni Lord. At alam nyo,
si Lord, alam na niya kung sino ang kanyang magiging. Kaya alam niya rin na si Pablo, kahit siya yung persecutor noon, ay ngayon, mighty preacher of God. Tayo din po, ako din mga kapatid. Mali ko ba na piliin ako ng Diyos at marinig ko yung tinig niya na sabihin, my child? Kasi pag iniisip ko, prodigal daughter nga ang tawag ko po sa sarili. Hindi ko alam na may prodigal son po pala sa Bible. Biro ninyo mga kapatid, tayo'y nahirang na, at napili ng Diyos bago pa nalika ang daigdig na sa kaisipan na tayo ng Diyos. Kasi bakit napakahalaga ang faith? Yun nga, ang sabi doon, it is the faith of the Son of God, na He did not give up the cross. Maski sa garden, ang sabi niya, Lord, let not my will, let this cup pass over, not my will, but yours be done. Sa Ephesians 6:15 po, B, sabi doon, above all, taking the shield of faith, wherein we shall be able to quench all the fiery darts of the wicked. So, napakahalagang pananampalataya. Kailangan natin yung pansalag sa mga fiery darts ni Satanas. At syempre, kung wala kang pananampalataya, alam niyo mga kapatid, siguro kung wala yung gift of faith, sa tingin ko po, wala na rin po ako ngayon. Pero salamat po na ang Diyos ay napakabuti. So, like an author, God has written our biography o talambuhay. Sa Ephesians 1:4, yung nga nabanggit ko kanina, noon pa kilala na tayo ni Lord. At hindi lang yon. I'm very sure yung writer ng Hebrews, alam niya yung Psalm 139. Nakalagay po doon sa verse 3, He charted our path. Sabi niya, of life, like a book, sabi niya, there are, na yung si Lord, sinart na yung path natin, isinulat na niya, ito si, alambawa ako po, ito si Nene, ito magiging siya, ito magiging siya. Alam niyo ba nakakatuwa si Lord kasi lahat alam niya tungkol sa atin. Kaya bakit hindi natin siya paniniwalaan? Di ba sabi nga dun sa if God is the author of lives, He perfectly knows every detail and even the minutest part of us. Kasi sa Psalm 139, di ba, verse 13, You made, sabi niya, every delicate and inner parts of my body and knit them together in my mother's womb. So that by means, sabi niya, nothing is hidden from God, even our tears. So, marami tayong pains due to affliction, persecution from within and from without. Sabi, other suffering, which at times inflicted by others. But nonetheless, alam niyo, pag umiiyak tayo, favorite ko po itong Psalm 56 verse 8. Sabi niya, you have seen me tossing and turning through the night. You have collected all my tears and preserved them in your bottle. You have recorded everyone in your book. So kung tayo po ang pangalan natin nakasulat sa aklat ng buhay, pati po ang ating mga luha ay nakasulat din. So, tuwan-tuwa po ako, imagine ko po ang Diyos na sinusulat yung, di ba, yung biography. Kung ikaw ang sumulat, autobiography, yung ating talambuhay na ito mangyayari sa atin, ito mangyayari sa atin, sinusulat ni Lord. Kay Lord po, finish na kasi Diyos siya eh. Siya yung simula, siya ang wakas, tapos nakapalob sa kanya yung buhay natin. Pero tayo, nag-flip pa lang po tayo ng mga pages, ng mga mangyayari pa sa buhay natin kasi hindi pa natin alam. Pero dahil nga sa pananalig, na nagtitiwala tayo na kahit hindi, umaasa tayo, na kahit hindi pa natin nakita, alam natin na yung mga pangako ng Diyos, kasi yung living by faith and not by sight, yun pa ay pagtitiwala sa mga pangako ng Diyos. Sabi nga sa Psalm 12:6 na yung promises ni Lord could be trusted like silver refined 7 times in the furnace. At sabi din sa Numbers 23:19 na ang Diyos pag nagsalita, hindi gaya ng tao na nagsisinungaling, it is as good as done. At sa Hebrews 6 din, sabi doon, dalawang bagay hindi kayang gawin ng Diyos, ang magsinungaling at magtalusira sa kanyang sinabi. So let's remember mga kapatid, what was written, sabi to Christian Jews who were in, ito pong Hebrews ay written to Christian Jews who were in danger of abandoning their faith. Kaya sinabi talaga ng author, so inadmonish po sila, binigyan ng friendly advice to fix their eyes upon Jesus, kagaya din natin. Bakit? Sino po ba si Jesus? Kasi ang ating Panginoon, ako nakagawa pa ako, naalala ko nung ako po ay pinashare ng Why We Worship God, nakagawa po ako ng acronym na SON, S-O-N, na S ay, He is the supreme, superior, sovereign of all created things. Kasi nagkatawang tao si Lord. So, supreme siya. Siya yung superior, sovereign. Pag sinama sovereign, sakop niya lahat. Supreme quality, superior of all na characteristic. Tapos, He is yung omnipotent, all-powerful, omniscient. Alam niya lahat, omnipresent. And that name is, sabi niya, none is compared to Him. Yung N,
Wala namang kagaya talaga kay Lord. Sino ba yung namatay na nabuhay uli? Di ba lahat ng mga propeta ng ibang mga religion, lahat patay na sila. Pero si Jesus nabuhay, proving that He is really God Himself. Hindi siya nanatili sa libingan, siya lang yung nabuhay mula sa kamatayan. Kaya praise the Lord, walang ikukumpara. He alone who rose from the dead and live on forever. And none is like Him. Biro niyo mga kapatid, alam niyo walang kagaya niya. Siya ay Diyos, sabi nga sa Philippians 2, pero hinubad niya yung kanyang pagka-Diyos, took on humanity. Alam niyo, extreme example po ito ng humility. Sino kayang tao? Halimbawa, ikaw yung may-ari ka ng maraming kumpanya, tapos maghuhugas ka ng paan ng mga empleyado mo. Gagawin po kaya yan? Pero ito, Diyos po ha. Tapos, He took upon Himself the sins of the world na hindi pa nga nananampalataya sa Kanya. Pero, yung mga kasalanan ng mga tao, He took it upon Himself. Biro niyo mga kapatid, He left the grandeur, the majesty of heaven para lang ipadama kung gaano niya tayo kamahal. Kaya walang kagaya niya talaga mga kapatid. Maski ako po, kaya ako na-convert. Kasi nga, alam ko na itong narinig kong tinig na nagsabi sa akin, my child, your sins are forgiven. Alam ko siya yung Diyos. At alam ko yung Bible ho, I'm fan of reading. Pero hindi ko alam na ito pala ay love letter niya o sulat niya sa atin, yung kanyang mga panukala at plano sa ating buhay na napakaganda. So, mga kapatid, Paul knew and understood all this. That's why he said, our life is not a matter of sight but of faith. Or, sabi nga, on the person, power, and provision and presence of Jesus, who is the author and perfecter of our faith. Pag sinabing perfecter, pagdating ho ng takdang araw, yung hindi perfect, sabi nga doon sa Korinto, di ba, yung hindi tayo pa mature, magiging mature tayo. So, hindi ganap ay magiging ganap pagdating ng takdang araw. So, sharing mga kapatid, ako po natutuwa kay Lord na yung word na paninindigan. Ngayon ko nakita na ang pananampalataya ay hindi lang pagtitiwala, paniniwala, at pag-asa sa salita ng Diyos, kundi paninindigan din. Yung sa grasya at awa ng Diyos na kung ano ang sinabi ng Diyos sa atin ay magaganap. Gaya niyan, yung Acts 16:31. Pag titingnan ko po, parang malabo pa. Pero dahil sinabi ng Diyos at alam kong gagawin niya, naniniwala po ako. Anong sabi po doon? That if we believe on the Lord Jesus Christ, our entire family will be saved. Alam niyo yung Old Testament po na faith, ang word niyan ay trust. Trust yung parang hubang yung banig na ni-roll out mong ganon, tapos hinigaan. Para ding alam niyo ang pananampalataya, ang picture po na nakita ko nito ng pagtitiwala sa Diyos, parang yung law of buoyancy ni Archimedes, di ba? Yung water, the buoyancy of water will lift us up pag tayo po ay nag-float. So ganun po tayo, no? Alam natin na pag tayo nilagay natin sa kamay ng Diyos yung mga daladalahin natin, nakatitiyak tayo na ito ay tutugunin ng Diyos. So whatever we are going through, mga kapatid, maaring na-persecute tayo, na-reject, na-bully because we are not like everybody else. Na minsan marami tayong mga nararanasan. Ako nga, nung nakunan yung anak ko, tapos yung pangyayari ng December bago ako umuwi, sabi ko nga parang bomba, pero mabait si Lord, dinifuse niya agad para hindi na ako, matagal na ako ay naninimdim. Kaya napakabait po talaga ni Lord. No, ituon lang natin ang ating paningin sa Kanya. Huwag natin aalisin. Kasi hawak niya tayo. Sabi nga ng kanta, though we fall, we shall never be cast down. For the Lord upholdeth us in His hand. So, let us remember that is not what we have accomplished or the many tasks we are doing. But praise God, glory to Him, for He has entrusted us with them. Na yung mga ginagawa po natin, no? But what He, Jesus, the author and perfecter of our faith, has accomplished on the cross. What His grace and mercy has done in us. So, ulitin ko mga kapatid. Fix our eyes upon Him who suffered more, but did not give up the cross. But instead, for the joy that many would be saved because of what He has done and because of His love for us, He went on the cross. Kaya, sabi di ba ng author, He is the author and perfecter of our faith. So, yung hindi pa ganap, magiging ganap mga kapatid. Basta ito lang natin,
Kaya kung may mga bagay po tayong nararanasan, mabuti, masama, tandaan natin, gising lagi ang Diyos, hindi siya natutulog. Siya yung nagdadala ng ating mga dalahin. Psalm 68 verse 19, praise the Lord who carries our burdens day after day. Kaya nga inikayat ko po kayo, sali po tayo sa pagbabasa ng Biblia. Kasi sabi sa Revelation 1:3, mapalad ang nagbabasa, nakikinig, at hindi lang po at tumatalima. Kasi tayo po, pag hindi tayo sumunod kay Lord, tayo ang loser. Pero si Lord po, sumunod tayo sa Kanya o hindi, Diyos pa rin siya. Kaya sinabi ng author ng Hebrews, fix, ituon mo lang sa akin, kay Lord, kay Jesus, ang iyong paningin, at nakakatiyak tayo anuman ang nararanasan natin. Yung joy, sabi nga, hindi natin yung kailangan may mangyari pa sa atin para magkaroon tayo ng joy. Ang joy kasi ay fruit of the Spirit. Kasi kung nakakatiyak tayo na nakaugnay tayo kay Kristo, anuman ang mangyari sa atin, matutupad natin yon sa grasya ng Diyos, yung 1 Thessalonians 5, na sinabi doon, pray at all times, di ba? Be thankful and be joyful. Kaya tayo nagiging joyful because of the Spirit of God in us. Because of the faith of the Son of God in us. Kaya it's not about us, but it is about Jesus. He is the author. Nasulat niya na kung ano mangyayari sa buhay natin, yung mga pains natin and sorrow. Alam niyan lahat ni Lord, walang nalilingid sa Kanya. Kasi Diyos siya. Kasi sabi nga, kung ang sparrow fell on the ground, alam ni Lord. Kung yung hibla ng buhok natin na wala pa nakabilang, alam ni Lord. So, alam niya lahat, mga kapatid. Walang nalilingid sa Kanya. So, let's ulitin ko at maaaring masasabi, paulit-ulit. Ulitin ko, ituon natin ang ating paningin sa Kanya. Fix. Manindigan tayo, tumayo tayo, at saan tayo inilagay ni Lord, manatili tayo doon sapagkat tiyak parang halaman tayo po ay lalago. Ito po ay siyempre, nakagawian ko po ng isang tula. Jesus, ikaw ang simula at wakas. Lahat ay galing sa pagsinta mong wagas. Siyang tanging lunas sa bawat dusa at hirap. Maliwanag na hinaharap. Dati tila ba'y isa lamang pangarap. Ngunit sa'yo lamang ituon ang paningin. Paligid na tila ba kay dilim, biglang magniningning. Nahayag ang kaluwalhatian sa iyo lamang nanggaling. Landas ay lumiwanag. Kapangyarihan mo'y nahayag sa sangkatauhang nagbigay kalayaan. Walang kahulilip na kaligayahan, di kayang tumbasan alinmang kayamanan. Pagkat ikaw, Jesus, ang aming simula, noon, ngayon, at magpakailanman. So ulitin ko mga kapatid, Jesus is, let's fix our eyes upon Him. He is the author, the originator, the one who starts everything. Sa Kanya tayo nagsimula, sa Kanya din tayo magwawakas. Kaya si Pablo sabi niya, for me, to live is Christ, to die is gain. Kasi alam niya, nakatitiyak siya, na itong Diyos na tumawag sa Kanya, Paul, why are you persecuting me? Ay Diyos na lumikha ng langit at lupa at siyang nakakaalam ng lahat ng bagay sa atin. So tayo po'y manalangin. Ama, sa pangalan ng iyong anak na si Jesus, marami pong salamat na ang inyong paningin ay hindi nyo inaalis sa amin. Salamat, Lord, that you are concerned with every little things in our lives. Thank you, Lord, na bawat pangyayari sa buhay namin ay hindi po nalilingid sa inyo. Kaya lahat po ng papuri, pasasalamat, pagluwalhati at pagdakilay para sa inyo lamang, Lord. We love you, Father God, not because you bless us, Lord, but because you are God, Lord, and you are worthy of it. So we pray, Lord, that you give us more and more of you so that we have more to give to others. We love you, Lord. In Jesus' name, amen. 2 Timothy 2:2. Hallelujah.